Grabe mga kababayan 'no, nakakabilib itong pagka-sincere ni Senador Bongo 'no. Talagang mananatili daw siyang minority kahit mag-isa na lang daw siya mga kababayan. So pakinggan po natin itong pahayag ni Senador Bongo patungkol nga dito sa palitan na nangyari 'no, ng Senate presidency mga kababayan. So ito na po. At medyo nadismaya din siya sa mga nangyari dahil yung iba niya daw kasamahan nagsakripisyo pero ganun na lamang daw po ang nangyari. Biglang nawala na lang daw ng parang bula mga kababayan. Nakakalungkot daw. Are you ready to work with the new majority? Unang-una, sabi ko nga, this is democracy. Majority rules. Ganun naman po ang Senado. Kung sino yung merong 13, sila yung majority. Pero ako naman po, mananatili po ako dito sa minority. Kahit na dalawa na lang kami magkasama o mag-isa na lang. Dito po kami dahil sa aming prinsipyo at paniniwala. At ako naman gusto ko lang pong makapagtrabaho. Halos isang buwan po ang nasayang. Sobrang nasayang po yung isang buwan sa hindi pagkakaintindihan. Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mang disaster. Tulungan po natin sila. It's high time na unahin natin yung serbisyo. Sa totoo lamang po, ako po yung nalulungkot sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan sa hindi pagkakaintindihan, lalo-lalo na po yung May. Alam nyo naman, sa first term ko as senator, wala po akong absent. Serbisyo po ako, takbo rito, takbo doon, at hindi ko po nililimitahan ng aking sarili bilang isang mambabatas lamang. Ang trabaho namin, legislation, constituency, yung mga kababayan natin, lalong-lalo ng mga mahirap, at representation. At ngayon, nakumpleto na sila sa majority, makatrabaho na tayo. Susuportahan ko po yung mga bills, mga batas na makakatulong sa mga kababayan nating Pilipino. Unahin natin ang interes ng bayan, unahin natin ang interes ng bawat Pilipino. Siyempre, nalungkot ako sa mga nangyari sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan. Para nakakabigla minsan hindi po ako politiko, pero nabibigla ka dahil parang naging circus. Napansin nyo, parang naging circus siya na hindi nakaka-entertain yung nangyari. Naguguluhan lahat. Naguluhan yung Pilipino. Kaya pinagdadasal ko parati na makabalik na tayo sa normal nating buhay at makapagserbisyo na tayo, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. Yun po ang dapat unahin ng bawat isa, bawat senador o bawat nasa Kongreso. Palagay niyo po ngayon magkakaroon na ng normal na pakikipag... Hopefully, I'm praying and I'm hoping na sana makabalik sa normal yung operasyon dito. Apektado yung mga empleyado, apektado ang lahat, at apektado yung institution. Pero meron tayong batas na sinusunod, kaya nga merong nag-petition sa Supreme Court, may kinwestiyon po yung quorum nung June 30. Sumunod tayo sa batas, kaya nga tayo may constitution, sumunod tayo sa batas. Ngayon, may 13 na, sumunod po tayo. Sabi ko nga, dapat lahat tayo sumunod sa batas. Dapat maging law-abiding tayo. Kaya nga tayo may batas o may constitution na dapat sundin. Kaya lang po, nalungkot ako sa mga nangyari. Lalong-lalo na po sa mga kasama ko na nagsakripisyo. Mga kasamahan kong nagsakripisyo rin po. So, kawawa naman po sila, nakakalungkot rin po. Sir, attend kayo mamaya ng session. 3 o'clock.
Nandito po ako ngayon to attend meron pong invitation. Specific yung invitation sa amin bilang miyembro po. Ako, miyembro po ako ng Commission on Appointments. Yung pag-oath ko kanina, hindi dahil ngayon lang po ako naging miyembro. Matagal na po kami naging miyembro. Ngayong 20th Congress, miyembro na po ako ng Commission on Appointments. So, inulit lang siguro yung may mga bago, kaya we have to take our oath. At mamaya, kung dyan yung mga kasamahan ko sa minority, mag-attend sila, may mga tatalakaying importanteng batas na makakatulong sa panahon ngayon, lalong-lalo na yung mga apektado, yung mga kababayan nating mahirap, susuportahan naman po natin yan, basta makakatulong. Pag kapakanan ng Pilipino, yan po ang unahin ko parati. Maalala nyo, sinasabi ko, unahin ko parati ang interes ng bayan at interes ng bawat Pilipino. More than anything else. More than politics po, dahil hindi po ako politiko. Thank you po. Salamat po. Senator, sa impeachment, ano sa tingin ninyo ang mga Bilang senator judge, na ayokong magsalita para sa iba. Ako naman, kung meron tayong makitang mali, meron tayong makitang kasinungalingan, ay magsasalita po tayo. Kaya po may impeachment para lumabas yung katotohanan. The truth Tama. should come out. So, kung meron kasinungalingan, dapat lumabas kung sino yung sinungaling at lumabas yung katotohanan. Yun po ang purpose ng impeachment. Nasa Constitution rin yan at sundin rin po natin. At ako rin po yung nagpapasalamat sa mga kasamahan ko sa minority na talaga pong nanindigan, and of course, no, salamat rin po kay former Senate President Alan Peter Cayetano na nanindigan rin po. Talagang up to the end ay nanindigan rin po. So, sa lahat ng mga kasamahan natin sa minority, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, may party mate po, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Amy Marcos, Senator Loren Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada, na up to the end ay nanindigan po. Sir, yung sa nangyari, issue sa PhilHealth, yung namatay yung asawa, paintindihan niyo ba rin? Alam nyo, yan. Yan ang dapat pagkukulan natin ng establishment. Yan ang dapat natin tutukan. Bilang dati pong chairperson ng Senate Committee on Health for 6 years, alam nyo, halos buwan-buwan kong tinalakay yan noon eh. Pinag-usapan natin yan noon sa hearing. Nagkaroon po ako ng monthly hearing po nung dyan nga natin na-discover na meron pong funds ang PhilHealth na kinuha ng National Treasury. Buti nag-rule ang Supreme Court at naibalik na. Aside from that, binabantayan talaga natin noon pa ang PhilHealth dahil marami silang mga policies na lumang-luma na at dapat nang baguhin. Hindi sila magkakaroon ng sobrang pondo kung ginamit nila itong pondong ito sa tama. Halimbawa, yung isang namatay, pinapabayad pa siya dahil hindi siya admitted ng 24 hours. Matagal na nating pinag-usapan yan noon na dapat tanggalin na scrap na yung 24-hour policy na yan. Dahil, bakit kailangan mo pang magpa-admit para ma-avail mo yung, yun nangyari, namatay. Hindi na siya ma-admit. Dapat meron siyang makukuhang benepisyo. Isipin mo, 20 years siyang nagko-contribute. Kung nung namatay siya, hindi man lang niya nakuha yung benefits na makuha niya. Hindi lang yan. Sabi ko noon, meron pang isang provincial health worker ng Camarines Norte. Provincial health officer ng Camarines Norte. Nagkaroon siya ng 6 million billing. Ang binigay ng PhilHealth, 29,000. Muli na-admit siya.
4 million ang binigay ng PhilHealth, 27,000. Nalugi na siya, namatay pa siya. Ang na-contribute niya, 200,000. Pero ang na-avail niya, 57 na. 57,000 lang. 57,000. So, masyado ng naapi yung mga kababayan natin mahirap na nagko-contribute po. Dapat ayusin nyo ang polisiya ninyo. Yung PhilHealth, nangako kayo sa akin noon, pumirma pa kayo, natatanggalin nyo yung scrap that 24-hour policy na kailangan ma-admit muna yung pasyente. At hindi lang yan, marami pa kayong polisiya noon na pinangako nyo written na tanggalin. Dapat meron kayong emergency package na emergency packages na hindi nyo na kailangan magpa-admit ng 24 hours para maka-avail kayo. Dami yung mga pinangako noon, natuparin nyo po ito. Monthly po yung hearing ko noon. Hindi po sobra ang pera ng PhilHealth. Kung gamitin nyo po sa tama at gamitin nyo sa mga pasyente. Klaro naman po yan na ang PhilHealth po ay para sa health. Klaro, PhilHealth. Health ng Pilipino. Gamitin nyo po ang pondo. Pera ng taong bayan yan at dapat hindi kayo magkaroon ng excess funds na kinukuha lang po ng National Treasury. Gamitin nyo po sa tao. Ibayad nyo dun sa... Ba't hindi nyo ibayad dun sa kailangan mag-avail? So, ang daming mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa babayarin. Dapat nga i-promote nyo na meron pong PhilHealth na huwag kayong matakot at meron kayong masasandalan. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Ayun mga kababayan, no, matindi pong pahayag ni Senator Bongo, no, patungkol dito sa PhilHealth at dito nga sa nangyaring palitan ng Senate Presidency. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.